Guys, ito ikot-ikot lang tayo saglit. Hindi naman kayo nagsasawang panoorin yung update ko sa Bella Vista, di ba guys? At ako naman tong masipag mag-update dito dahil nakatira lang ako isang tumbling sa Bella Vista. O, di ba? Ang ganda, no? So, ang ganda ng araw. Time check, 5 p.m. po. Ganda ng weather. It's January. So, itong part na to, ito Block 4 to, yung tinuturo ko na yan. Ang dami nang natayo dyan sa Block 4. Tapos, dito yung part na nakatayo yung model unit. Nakikita nyo naman, kada linggo na lumilipas, parami na po yung itinatayo sa phase 1 na sold out na kung magka-reopen man, syempre mas mahal na at syempre dapat kung kaya ikakash mo na yung down payment para mabilis yung turnover pag phase 1. Pag phase 2, pre-selling sa mga hindi nagmamadali, mag phase 2 ka dahil siya po ay fast moving and fast selling. Ito si Beatrice, 'di ba? Alam niyo na yung mga model dito, dalawa lang naman yung pagpipilian eh. Beatrice lang naman 'yan at saka Bettina model na parehong single attached to its own firewall. Yan. So, here is the ongoing construction of Bella Vista Phase 1. And good news, 'di ba? Yung part, pupuntahan natin yung part ng kanilang amenity area. So from the gate, nakita nyo, 'di ba, straight lang yung dinrive ko, 'di ba, from the entrance gate. Yan, straight lang siya, and then pagdating doon sa part na yon, tayo ay turn right. Okay, right turn tayo dito sa part na ito. Kasi ipapakita ko sa inyo yung latest update. Bella Vista Phase 1, ongoing construction of amenity area. So, sa kabuuan ng mapa ng Bella Vista Phase 1, nandito ang part ng amenities at sa amenity area ng Phase 1 ay nandyan din yung magiging entrada, okay? Entrada ni Phase 2, yung mas pre-selling. At dito yung swimming pool, clubhouse, parks and playground, etc. Ayan, no? Ano tayo? Labas na tayo and let's check it out. Ang araw, no? Hindi naman ako against the light. Hindi siya against the light. Masyado. Okay. Yan. Syempre, guys. Diba? Ang sarap dito sa Bella Vista Phase 1. Maglakad-lakad. Update. Ito na nga yun. Ayan, no? Mas patag na yung part kung saan gagawin yung ating amenities for Phase 1. Ang Phase 1 at Phase 2 ay may kanya-kanyang swimming pool, parks and playground, function hall. So, separate yung amenities nila. So, dalawa, 'di ba? Bella Vista 1 and 2 may kanya-kanyang amenity area, kaya malaki talaga. So, ito. Ito siya. Ayan, no? Tapos, if I am not mistaken, itong part na to na straight na ganyan, most likely ay yung magiging entrada ni Phase 2. Kasi this year, as advised by the developer, this year magsa-start yung land development. Land development pa lang ha, kasi super pre-selling for LOI or line-up ang Phase 2. Pero fast selling. Kaya, medyo i-zoom mo nga ng konti yun doon. Yung may mga tawag doon. May mga bakal yun. So, yung may mga bakal na yan, yung may mga bakal na yan, no? So, talagang inuumpisahan na yung amenity area natin. Napakaganda. So, yan. Ayun na. Dahil nandito na rin naman tayo sa Bella Vista at nagbibigay naman ako ng update, latest update, 2024, Happy New Year again sa inyong lahat po dyan. Nasa abroad man ng mga clients ko nakakuha na o kaya naman yung mga kukuha pa lang, nasaan man kayo sa sulok ng mundo, 'di ba? Papakita ko sa inyo yung ang Bella Vista Phase 1, nakikita nyo na yung bahay, di ba? Same lang naman yan sa Phase 2. Di ba nga, pag pinapapili kayo sa mapa sa Phase 2, meron dong naka-firewall to firewall, nakadalasan is yung mga end unit or corner lot. Papakita ko sa inyo example, tara guys. So, ito yun, no? Perfect example ng mangyayari kapag ang napili mo Phase 1 man yan or Phase 2 na firewall to firewall. Ganito siya. Firewall. Literal na firewall to firewall. Magkadikit yung firewall nila.
disclaimer po, this is not a duplex, okay? Ang mga duplex na project po ay isang firewall, isang wall, nag-share yung dalawang unit, okay? So, this is single attached pa rin, technically by description. Kasi nga, firewall to ng unit na to, kahit magpukpok siya dyan, firewall niya yan, kanya yan. Hindi niya maapektuhan tong firewall na to. Di po kayo magkakarinigan yan sa kapal niyan, ng concrete na yan. Itong firewall ng iyong katabing unit na, again, kadalasan yung mga end unit nga, firewall to firewall, nakita niyo kung gaano kakapal yan, di ba? Sariling firewall niya rin to. You are not sharing a firewall, and there is, I don't see nothing wrong kapag firewall to firewall yung nakuha mo or yung kukunin mo. Lalo na kung kinoconsider mo talaga yung corner or end unit or yung mga malalaking lot area. Kasi kadalasan yung malalaking lot area, yun nga yung nagpa-firewall to firewall, diba guys? Kasi, you still have your own firewall, diba? You're not sharing. And, yung sa iba naman na parang nagre-request na, halimbawa, kung sobrang laki talaga nung nakuha nilang lot area, gusto nilang, binibigyan ko lang kayo ng example guys. Example, pag ginawa, i-request na sa engineering na, ito, ano ba, lagyan ng space na ilang meters ba yan or something. Like, binayaran mo yung lote na yun. Ano gagawin mo dito sa space na ano to? Ano bang magkakasya doon, di ba guys? So, parang, anyway, it's your own preference naman talaga and it's how you discuss or negotiate with the engineering or something. Pero ang pinaka-importante tatandaan nyo po dyan is, for as long as hindi siya makaka-apekto sa entrada ng magiging parking area ng isang unit is pwede naman siguro or possibly maaprubahan ni engineering yan. Depende po yun. Hindi po yan yung kapag tapos na ha. Kailangan yan. Di ba dito naman buy and sell. Tapos muna yung down payment bago ito yung unit. So napaplano po yun. At for approval yun. Pero itong mga naitayo, at least alam nyo na ganito yung itsura ng tinatawag nating firewall to firewall. You are not sharing a firewall, single attached pa rin po siya. Separate pa rin. And baka yung iba aesthetically sinasabi nila hindi magandang tignan. Guys, kahit layo natin ng konti, maganda pa rin po siyang tignan. Aesthetically speaking, wala namang nagbago or something, di ba? Kasi pagka mga inner units, yung extra space niya, di ba, is yun yung garahe or carport. Yung katabing unit, di ba ganun naman siya? So, nasa the way you will design and execute your fence and gate, di ba? Doon kasi kayo magkakaiba ng mga neighbors mo. Tsaka in the future, magkakaroon kayo ng expansion, yung extra space nyo, kung ano mang gagawin nyo dyan, katulad yung sa iba na mga nag-expand na ng balcony, di ba? So, magkakaiba-iba pa rin. Kaya, di ba guys, it's all doable, alright? So, that is your latest update for Bella Vista, Barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan for this year 2024. Marami na pong nakalipat dito ha. So, phase 2 is mabilis pong nasa-sold out. Sa mga gustong humabol sa pre-selling sa phase 2, paubos na po siya actually. Konti na lang talaga. Actually, yung nasa yung slot na merong 100 square meter, parang nakikita ko sa inventory, less than 5 units na lang, baka 3 or 2 na lang. Paubos na talaga guys. Yung mga minimum lot area na 80, yun medyo marami-rami pa naman, pero marami ng blocks na sold out. So yung mga blocks natin is yung mas malapit na po sa amenity area talaga, ng phase 2. Okay? So, ayun po siya. If you want to see the project in person, okay, no walk-ins. All you need to do is to contact me directly. You can see my contact number naman there, my Viber and WhatsApp. And syempre, if you want to know more about me and the projects that I highly recommend in the area of Bulacan, I have a website. That's my name, www.nicoleshane.com. Okay? Just visit my website. And don't forget to hit like and subscribe to my YouTube channel. Kung gusto niyo magpa-shoutout, pwede. Si Sir Manuel, di ba? Ang lagi daw nanonood ng aking updates, my existing client abroad. Shoutout to you, Sir Manuel, and to your family. Thank you for your support. And thank you everyone. So, again, Happy New Year po.